Kapatid na Eduardo Manalo, salamat po ng marami kasi kayo po ang naging kasangkapan po sa akin ng Diyos upang maging isang iglesia ni Kristo po. Wala po sa isip ko maging iglesia ni Kristo. Pero nung panahon na yon, dumating po yung pagkakataon na sobrang lungkot ko, nangungulila po ako sa pamilya ko. Kaya bigla ko pong naisip na maghanap ng malilibangan. Nung time na yon, sa YouTube, nag-scroll po ako. Nakita ko po yung kay Eduardo Manalo. Clinic ko po yun. Pinakinggan ko po kung ano po yung mga sinasabi niya. Ang narinig ko po na dapat gawin pag nakaranas po ng matinding lungkot at pagsubok po, ay dapat po manalangin sa Panginoong Diyos. Kakaiba po yung naramdaman ko po. Na-curious po ako dun sa mga sinasabi niya. Pinagpasya po ako na hanapin yung kapilya po dito sa Tabaco. Nahanap ko naman po. Nakausap ko po yung destinado po dito na kapatid na Eli Terago po. Yung sabi niya po sa akin kung gusto ko pa po daw malaman yung mga aral po ng Diyos. Dumalo po ako sa mga doktrina po, sa pagdodoktrina. Sa Biblia po nila, sinasagot yung mga katanungan ko. Kaya sabi ko, siguro tama talaga yung mga aral nila. Hanggang pinakinggan ko, hanggang naisip ko talaga na tama talaga. Pinagpasyahan ko po na umanib po sa Iglesia ni Cristo at magpabautismo. Nabautismohan po ako noong July 27, 2020 po, kasabay po nung ika-106th anniversary po ng Iglesia ni Cristo. Nung nabautismohan po ako, sobrang saya po. Kasi isa na po akong ganap na Iglesia ni Cristo. Parte na po ako ni Cristo. Tsaka alam ko na pong pagdating ng araw ng pag-uwi ko, maliligtas po. Araw po ng bautismo, kinausap po ako, kinamusta ni kapatid na Macleo Ibasco po. Pinangapangako ko po sa inyong kapatid na Eduardo V. Manalo at lalo na po sa Panginoong Diyos na kung may mga pag-uusig man na dumating sa akin, magiging matapang po akong harapin ito. Pangako po na magiging iglesia po ako hanggang kamatayan.